itong itong hawili ay noon nung nag-aalaga ako ng mga manok na sasabungin at saka yung mga native na manok, napapansin ko may buni. So itong dagta nito, dahil may nakapagturo din sa akin na gamot daw yung dagta nito sa buni ng manok. So kaya nagtry ako at gumaling naman. My heart just got stuck between these. Hello guys, good morning. Ngayong araw ay meron akong gustong tuklasin. Kung ito ba ay isang puno na pwede nating pakinabangan, nakakain ba ito o hindi. Gusto ko siyang malaman kung ano ba talaga itong kahoy na to. Kasi ang dami ng bunga, bumubunga siya at magkakaparehas. Kasi pag binibiyak yung bunga nito, halos pare-parehas lang ang laman. Kaya halika na at ating alamin kung ano ba itong mga halaman na ito. Itong hawili ay noon nung nag-aalaga ako ng mga manok na sasabungin at saka yung mga native na manok, napapansin ko may buni. So itong dagta nito, dahil may nakapagturo din sa akin na gamot daw yung dagta nito sa buni ng manok. So kaya nagtry ako at gumaling naman yung dagta nitong hawili na tinatawag. Para din itong katulad din ito ng tibig. May pansin nyo ito, may dagta. Pag tinanggal natin yung tampok na yan, yung tangkay, may dagta yan may dagta. So may pakinabang din siya. Kaya lang hindi ko alam kung nakakain ito. Pero halos katulad ito ng mga tibig yung bunga niya. Kaya lang ang pagkakaibang nito, yung tibig sa katawan bumubunga, halos sa katawan niya, yun sa puno, mga ganyan sa katawan. Ito naman sa mga dulo. So yung laman niya halos parehas lang din ang itsura. Ito yung napansin ko sa mga puno na ito na ang tawag dito, halos pare-parehas yung itsura ng laman. Kaya sinubukan kong alamin kung ano bagay yung pagkakatulad nito ng mga bunga ng mga tibig, as is yung tangisang bayawak. Kasi malayo dito yung tangisang bayawak pero meron nito, yung halos parehas lang sila ng mga bunga. At saka yung mga tibig, iba-ibang kulay ng bunga. Merong green, may mamula-mula, may parang nagkukulay violet. At saka merong malalaki at merong mga maliliit ang bunga. So ang sabi ng iba na nakakaalam na nito, na yung mga bunga na yon, yung gaya sa tibig, yung wild fig na tinatawag, ay nakakain daw. Pero hindi pa ako naka-experience. So gusto ko lang siyang alamin, at saka para maprotektahan na rin natin itong mga puno na ito, kung ano yung kahalagahan din ito, bukod sa naibibigay na lilim nito, yung siyempre kailangan natin ng mga lilim ng mga puno, saka yung sa mga kalikasan natin para makatulong din sa ozone layer, di ba? So kailangan natin ng mga puno bukod sa mga tinatanim natin ng mga halaman. Mas maganda na rin yung mga may tanim na iba pa. Ito tibig to So pupunta tayo mamaya sa may mga bunga nito. Yan, tibig. So gaya nito, may ganyan as is din yan. Ayan, as is. Ayan. So pupuntahan natin mamaya at ating bibiyakin bunga niyan para malaman natin na yung halos laman niya ay magkakatulad yung hitsura ng loob. So yung kulay, yung labas, iba-iba lang. Pero yung loob niya halos may pagkakatulad sila. Kaya gusto ko itong ibahagi sa inyo para malaman din natin, at may mga tao na nakakaalam na ito bang puno ng mga ganitong puno ay bukod sa alam natin na ginagamit natin sa ganung mga bagay, ay meron pang ibang gamit o nakakain yung mga bunga. Kaya sana sa mga nakakaalam, pwede po kayo mag-comment para malaman din natin at ma-share na rin natin sa mga kaibigan natin, mga kakilala natin, at
para na rin maging aware tayo sa ganitong klase ng puno. So guys, likat ating alamin na kung bawat isa para malaman natin yung mga magkakatulad na bunga, yung mga tsura niya. Papansin niyo yung bunga niya, oh. Green din, ayan. So ayan. Pero hindi ko alam kung kinakakain ba ito. Ano lang ako, gusto ko lang siyang alamin kasi nga halos pari-parihas siya. Yung laman may mga parang buto siya. Ito, kumuha ko na isa, oh. So titingnan natin yung laman, kung ano ba yung laman niya. Okay, ito ganito siya. So bibiyakin natin. Ayan, bibiyakin natin siya kung ano ba talaga yung ano laman nito sa loob. So guys, yung laman. Ito naman yung isa na may bunga din. Halos kaparehas siya ng bunga. Pero kung tawagin sa amin ito ay as-is. Pang-as-is ng kaldero. Yung mga mauling, yung mga bangko na madumi. Tawag ng iba pa ay upli. May ganun pang tawag. So yung bunga niya, halos similarity din nung ating nakita na ano. Ito buko pa to. Pero pag ito yung tandaan na, yung nagulang na siya, nagkukulay, ito muna yung buko niya, ganyan. So pag ito ay matanda na, nagkukulay pula, mamula-mula hanggang sa pumula at hanggang sa nagkukulay violet. So wala pa tong ano, wala pa itong kulay violet. So kuha tayo ng isa, yung medyo malaki-laki na. Kuha tayo ng isang medyo malaki-laki na. Ito. Maliliit pa kasi ang bunga eh. So bibiyakin ko ulit. Titingnan ko natin yung laman. Ito pala sa may bandang ilalim meron. Medyo malalaki na, oh. Yan ang bunga niya. So kuha tayo ng isa. Ayan. Pansinin niyo ito. Halos parehas yung laman niya. So gusto kong alamin kung may nakakakilala ng mga ganito, kung nakakain ba ito o hindi. Nabiyak ko na siya. Pansinin natin yung laman. Halos kaparehas din nung isa. Okay. Ito yung as-is na tinatawag. Matalas po to, pang as-is nga po yan. Ang ganda ng kulay niya. Ibang klase rin ito ng as-is. Ibang siyang dahon niya malalapad. Tsaka wala siyang yung may ukap dito, yung may ganun-ganun, oh. Ito diretso lang, oh, ang dahon niya. Yan, iba rin yung klase nito. Pero yung laman parehas lang din. Ito pareho, pero magaspang din siya, pang assist din, pero ang laman niya ganun din, iba lang klase ng dahon. So ayan pa yun, katulad niya, oh. So ito guys naman yung ano, tinatawag namin dito na tibig, wild fig. Sa iba, ano yung tawag nila, tubog or water tree. Kasi itong puno na to ay ano, matubig. Ayan, ang dami ng bunga, oh. Medyo mataas na lang siya. So bukod sa nakakalilim siya, nakakaganda ng ating kalikasan, ay may pakinabang pa rin pala ito. Pero hindi ko man ito na pwedeng rekomenda sa inyo. Sa nakakakilala lang ito, may alam, yung may alam nito, yung kumakain na ng bunga nito noon pa. Dahil sa sabi nila, nakakain daw ang bunga nito. So hindi ko pa naman ito na-experience na kumain ng ganitong klase ng bunga ng wild fig. So try natin kumuha ng isa ng bunga nito. Tingnan natin kung ano yung laman. Para makilala din natin kung ano ba talaga yung kahalagahan ng
puno na ito. Kasi marami sa ating ibinigay ng Panginoong lumikha ng Diyos na maaari pala nating mapakinabangan. Bukod sa ginagamit natin sa bahay o saan pa man, ay nakakain pa rin natin. Pero hindi natin alam, hindi natin kabisado yung ganitong klase ng puno. So, napakabait talaga ng Diyos para kung ito yung talagang nakakain at hindi nakakano sa ating katawan at may mga bitamina na ibinibigay sa ating katawan na makakatulong lalo sa may mga karamdaman, mas maganda. Kasi ito, hindi pa ito masyadong kilala ng marami kasi ang dito sa amin halos pinuputol ito. So gusto ko magising yung mga kagaya ko magsasaka, makilala nito yung puno na ito na hindi nila patayin. Kasi ito laking tulong pala nito sa atin. So kukuha tayo ng isa. Ito matigas. Malutong kasi ayan, ito yun. So ito yung ano niya. Matigas nga pala ito. So, hindi talaga ako nakakain pa ng ganito kaya gusto ko siyang makilala. Gusto ko siyang tuklasin kung ano ba talaga yung iba pang kahalagahan ng puno na ito. Kasi sabi nga nung iba, kinakain daw to. Pero may iba't ibang klase daw to, yung tibig na to. So, variety daw ito ng igos dito sa Pilipinas. Kulay hindi siya green, pero tibig din ito. Yan. Tingnan natin yung laman kung anong itsura. Yung green, hindi masyadong matubig, pero ito matubig oh. So iba yung ano nito. Iba yung ano. Ayan, tumutulo guys oh. Ayun oh, tumutulo oh. Tumutulo. So puntahan pa natin yung isang klase, mas malaki yon. Naman guys, ang daming tumutubo dito sa mga gilid ng sapa. Ang ilog din yun, ang dami ng bunga oh. Mamula-mula yung bunga. Kung gusto niyo ang video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon, diba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo Yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you! Bye! Bye-bye!